tayo kay Lacson. Ang ginagawa ni Lacson, same. Nung sikat na sikat yung Blue Ribbon Committee investigation ni Marcoleta, gusto niyang agawin yung narratives mula kay Marcoleta. At hindi pa sila nasiyan dahil hindi nila kayang agawin yung sikat na investigasyon ni Marcoleta, tinanggal na lang nila si Marcoleta sa pwesto at inagaw nila yung pagiging Blue Ribbon Chairman. Same dito, sikat na sikat tong ginagawa, gusto niyang agawin yung expose. Nag-expose siya na mas matindi. Pero pag bumitaw na to si Leandro Libiste sa pag-imbestiga, pag-expose, kakatayin din nila yung mga expose na yan. Mawawala din po yan. Kaya Congressman Libiste, kahit po mukhang nagmi-Mr. Expose na naman si Lacson, huwag nyo pong itigil yung inyong sariling mga expose. Yun lang po ang pakiusap namin. Kasi gusto lang niyang patahimikin, siya na lang ulit yung may narrative. Kukontrolin niya na naman ulit yung narrative na yan. Ba? Ang tagal eh. Nung hindi pa lumalantad si Libiste, ang tagal naming hinihintay na magsalita si Lacson tungkol sa flood control. Na mag-imbestiga ka sa Blue Ribbon Committee. Bakit mo tinigil? Tingnan niyo itong mga sinasabi ni Lacson. Kinakailangan sakyan niya to eh, para maagaw niya kay Libiste yung narratives eh. Yung naratiba po ng mga pangyayari, kinakailangan si Lacson na may control. Ano sabi nito? Sabi ni Libiste, bakit hindi nyo ginawa si Cabral na state witness samantalang siyang may pinakamaraming alam? Di ba? Bakit hindi nyo? Ngayon, gusto niyang agawin yung narrative na yun. Ano naman sabi ni Lacson? Wala pong masama ulitin ko po, wala pong masama sa ginagawa ni Lacson na expose. Tama po yung ine-expose niya. Pero ganyan din po yung pattern na ginawa niya nung si Marcoleta ay nag-iimbestiga. Nag-expose din po siya na nag-expose. Kasi ang gagawin po niyan, kakampi nila yung media, itututok na naman nila kay Lacson. Kukunin nila yung narrative. Yung buong kwento, ilalayo nila kay Leandro. Tututukan nila tong mga expose ni Lacson. Babaliwalain na nila si Libiste ngayon. Nakukuha niyo po yung ginagawa. Ngayon, wala pong masama dyan. Pero hindi po pwede kasi na hindi i-cover ng media si Libiste. Dahil siya lang po yung nagsasalita tungkol sa Cabral files. Ngayon, ano sabi ni Lacson? Former Department of Public Works Highways Undersecretary Catalina Cabral appeared to be preparing to do a tell-all on the flood control controversy before her death, according to Senate President Pro Tempore Pampilo Lacson. Gusto niya nang isiwalat ang lahat-lahat. Kaya lang sa kasawiang palad, namatay siya. Ang tanong, bakit hindi niya kaya na isiwalat? Una, saan niya isisiwalat? Sino nag-iimbestiga? Tinigil ninyo yung investigasyon sa Blue Ribbon. Ikaw, Lacson, ang chairman ng Blue Ribbon. Sinasabi mo ngayon, handa na mag-tell all si Cabral. Deaths na siya eh. Itinigil ninyo yung handa na pala eh. Ba't hindi mo inimbestigahan? Di ba? Yun lang. Ngayon, sasabihin mo, handa na kasi nagsasalita, kinu-question ni Libiste, bakit hindi nyo kinuha si Cabral bilang state witness? Siya ang nakakaalam ng lahat ng nakawan dyan. Ngayon sasabihin mo, handa na si Cabral? Saan siya handa? Di ba? Ayaw siyang imbestigahan ng ICI. Kayo naman sa Blue Ribbon, tinigil niyo yung pag-imbestiga. Saan niya ilalabas? Paano niya ilalabas? Wala kayong investigasyon. Huwag mong isisi sa iba yan. Wala namang ibang nag-imbestiga eh. Yung ICI, hindi naman namin alam kung ano yung ginagawa nila doon. Nag-iimbestiga ba sila o nagkukwentuhan lang? Okay, dito po tayo sa sinasabi ni Lacson ngayon na may 5. Ping Lacson questions billions in allocables for 5 cabinet members. Tanong ko lang, Senator Lacson, ito ba yung ngayon mo lang natuklasan o dati mo pang alam? Yung timing kasi. Ibig bang sabihin, ito ba nakuha mo lang kay Libiste? Itong impormasyon mo na to? O dati mo na tong alam? Kailan mo nakuha tong impormasyon na may 5 cabinet members na mayroong allocables at sinasabi mo ngayon na highly improper? Kailan po yan, Mr. Senator? Kung ngayon lang, okay lang yan. Pero kung dati mo nang alam yan, bakit hindi mo inimbestigahan sa Blue Ribbon? Di ba?
Kasi po, kung matagal mo na tong alam, dapat inimbestigahan mo to. No? Sino naka-obtain yan? Ikaw? O dito galing kay Libiste? Dapat malaman natin yun eh. Para totoo lang tayo dapat, Mr. Senator. Alam namin magaling kang mag-imbestiga, alam namin magaling ka sa mga expose. Pero ang tanong namin, bakit ngayon lang? Kung kailan nag-expose si Libiste, bakit sinasabayan mo ng sarili mong expose? Samantalang you have all the time. Mayroon ka dapat nagagawa. Ang nakakapagtaka sa'yo, sinisisi mo si Marcos, bakit walang nakulong? Kasi lahat ng tao yun ang tanong. Di ba? Gusto mong agawin yung narrative ng lahat ng tao. Bakit wala kayo napakulong? Eh, ikaw nga dapat ang isa sa mga susi para makulong sila eh. Ang tanong ko lang, kayo ba sa Blue Ribbon Committee, may rekomendasyon kayo para kasuhan yung mga gusto mong makulong? Wala. Kasi hindi nyo tinapos, nagpunta kagad kayo sa BIR. O, di ba? Ang huling yung hearing, BIR na. Hindi pa tapos yung ano. So, bahagi ka nang gusto nyong kalimutan na itong flood control project. Pag nanakaw sa flood control, bahagi ka riyan. Sinasabi mo wala napakulong kasi nga wala nag-iimbestiga. Alam ba natin na totoo ba nag-iimbestiga sila doon sa... Nag-iimbestiga ba talaga sila sa ICI o nagkukwentuhan lang? Wala. Sa mga inimbestiga na ICI, wala naman kami narinig na pinakakasuhan nila eh. Ito po, among the entries in the document, Lacson highlighted the allocation for an official identified only as ES. O alam natin meaning ng ES, di ba? Executive Secretary. Amounting to 8.3 billion. He also pointed to former DPWH Secretary Manuel Bonoan, whose alleged project allocations for 2025 total 30.5 billion. Besides Bonoan, Lacson did not name the other cabinet members. Okay, hindi niya po pinangalanan pero sinabi niya na may ES na may 8.3 billion. At least 5 cabinet secretaries. Yan yung problema minsan kay Lacson eh. Ayaw pangalanan. Di ba? Si Libiste may mga pangalan, di ba? Ikaw, aagawin mo kay Libiste yung narrative pero sa'yo mga walang pangalan. Pahuhulain lang natin. Huwag kang bumitaw. Congressman Libiste, tama yung ginagawa mo. Ngayon, huhula pa kami. At least 5 cabinet secretaries. Sino-sino to? Senator Lacson. Ganyan din yung ginawa mo nun eh. Meron kang contractor ka mo. Hindi mo naman pinangalanan. Hanggang sa magkalimutan na lang. Bunuan lang yung pinangalanan mo. Kasi wala na rito sa Pilipinas si Bunuan. Eh wala namang balak hanapin si Bunuan. Alam po natin ES, di ba? Si Executive Secretary. 8.5. Isang taon lang po to ha. Also, I saw the other cabinet secretaries getting 2 billion each. Why? Maganda yung mga katanungan mo, Senator Lacson. Yan din ang gusto namin itanong. Ibabalik ko lang sa iyo, Senator Lacson. Nung araw, nung nag-a-apply pa yung Diskaya ngayon mukhang tinabla na nila. Ayaw na ng mga tao na gawing state witness yung mga Diskaya, di ba? Nung nag-a-apply yung Diskaya, ano yung sinasabi mo? Sana tell all. Eh bakit ayaw nyo pong i-tell all? Bakit si ES lang tsaka si Bunuan? Eh yung tatlo pang iba, sino po sila? Kasalukuyan ba silang sekretary? Bakit ayaw nyo pong sabihin kung sino yung tatlo pa? Si ES lang tsaka si Bunuan kasi si Bunuan nasa ibang bansa na. Si ES naman resign na. O tinanggal na sa pwesto. Bakit hindi nyo po pangalanan man lang yung tatlo? Ano po ba sila? Kasalukuyan po ba silang sekretary pa?